Okay, ayan na po ang ating tatlong bida at ang ating director. Ano naman yung kabahin? Yung lalaking ina. Okay, since it's her birthday today, we'd like to hear from the queen herself, Miss Ai, please. Maraming salamat po. And thank you, Jen. Thank you po sa Star Cinema sa napakaganda nilang ginawang video. Naiyak talaga ako. Tsaka natutuwa ako kasi parang ang daming bumati sa aking artista doon na sikat. Tapos, syempre nagulat ako kay Boy, kay Ama, nagulat talaga ako kasi kanina nagtawagan kami, tapos sabi niya, I love you, ganyan. Tapos napanood ko ito, naiyak talaga ako kasi na-stress ako nung nagkasakit siya. Hindi ko lang nilalabas na stress ako, pero sobrang na-freak out talaga ako. And ngayon, okay na siya, maganda na siya ulit. Kaya sabi ko, thank you God, thank you Lord, at okay na siya. And masaya kami ngayon, taon na to. That's your birthday wish, message, Miss Ai, for yourself. Oo, yun din. And nasurpass ko lahat ng mga pangyayari sa akin 2013. And I hope this 2014 will be a big blast for my life and for my career and for my love life. Lahat na tungkol sa life. Yun na. Thank you, Miss Ai. Tita Ethel, you wanna do the honors of presenting the other cast of the members, cast members? Ano yun? Ni Kim Chu. Kanina nakala ko si ako yun. Si Robby. Pero ako na akong tanong. Tita, papatiin mo natin si Zia at si Kim. Gusto mo? Sige. Okay. Zia. Oo. Your message. Bati ka muna, Zia. Alright, hello po sa lahat ng members of the press. Maraming salamat. Nandito na naman po ulit kami presenting you guys with the movie. And maraming salamat sa support na binibigay nyo. Maraming salamat. And your fans are there. Oo, sa lahat ng pumunta po sa taas. Thank you, guys. And of course, thank you sa mga fans nila. Thank you, love you rin ako. Ang yayaman nyo, may ganyan kayo. Miss Kim Chu! Hello po, magandang hapon na ba? Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpunta dito and then salamat po at sa supportahan din po yung pelikula namin. Kaya maraming salamat. And of course, the director who is back with a surefire hit, Direct May Cruz Alviar! Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. And once again, nagpapasalamat po kami sa pagpunta ninyo para supportahan po ang aming pelikula. Thank you rin sa mga dumalo ng mga supporters ni Kim at ni Zian. Alright. Tita Ethel, it's your turn. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang unang tanong ko, of course, kay Ai. Yes, Tita Ethel. I love you, Tita Ethel. Ai po, come to think of it, what more can an Ai de las Alas ask for? Ay, wala na po akong hinihiling sa Panginoon, kundi pasasalamat sa lahat ng ibinigay niya sa akin sa buong buhay ko. Lalo na ngayon. Opo, pain lalo lang in bloom. Opo, yung pain ko is natututo naman po ako doon. At saka yun namang lahat ng blessings, lahat po tayo gusto ng blessings sa ko. So, thank you, Lord. Ngayon, para maging para lalo maging complete ang blessing mo. Opo, ako nang magtatanong, your favorite, Junardo. Nandito ba si Jun? Nakala ka sa London to. Siyempre, birthday mo. Kasama sa London. Diyos lang ang pamasahe niya. Diyos ko, JN, nandito ka. Akala ko wala man lang kahit isa. Bakit mawawala kami? Diba? Hindi. Wala ko ngayon, ha? Grabe ka, Oo. G ako ngayon. That's beside the point, Ayan. Okay. Diba? And, first time, nagsama na ba kayo? Nagsama kami ni Baby Kim sa Beyond the Girl. Tsaka si EX. Tawag kasi sa kanya Z eh. Pero ako tawag sa kanya X. Kasi nasimulang pangalan niya X. So X tawag ko sa kanya. So, kumusta yung... First time namin ni Direk Ganda. Okay. So, kumusta naman yung dito sa movie naman, siyempre, iba yung movie, iba yung TV, di ba? So, it's your working relationship with the
one of the biggest love teams today? Siyempre, Baby Kim will always be my love. Mahal na mahal ko yung baby ko na yan eh. Oo, totoo. Tsaka nakakatawa talaga ito eh. Marami itong mga pasabog. And ngayon ko nga lang nalaman na tuwi na lang, nagtitrending yung yung mga ganyan-ganyan, past tense. Yung pala, tinanong ko sa kanila, paano ba nagtitrending yung ganon? Trending Philippines, trending worldwide. Yung pala kasi yung mga fans nila, tweet, ganon. So, ganon kadami fans nila. Kaya mahal ko sila, para mahal din ako ng fans nila. Siyempre ganon, yun sila ang the best for me. Pag nag-more trending na yung ibang love team, mamahalin ko rin sila, pero ngayon sila muna. Kasi talagang sila yung napakaraming funny. So, ano yung, parang nag-switch yata kayong dalawa, no? Oo. Hindi kami nag-switch. So, ano yun? Ako yung future niya. Ano ka ba? Makinig ka, Junardo. Kakaloka. Makinig ka. Ito yun. Patingin nga kung ikaw ang future niya. Na-aksidente ako. Kaya pala. Pwede ba yun? Kaya pala may pagbaba. Major, Kumukagaling naman. Ako nga. O, in fairness, ito, kamukha kami, no? Ganito. Ka nga dyan. Paano yung future? Future ako. 20 years. 20 years. Tapos, magbabalik kami na nandyan siya kasi para maayos ko yung love life niya para hindi maulit yung nangyari sa akin. Okay na yun. Hindi mo nang... Okay ba yun, JN? Ang hindi maintindihan ng fans, ha? Ha? Alam kaya ng fans yun? Ng fans? Oo. Mahal nila ako. Oh, narinig mo? Oh, sige. Gusto mo palang ganun eh. Gusto mo to, di ba? Yes! Hindi. Health-wise, kumusta ka na ay? Ano? Health-wise. Yung kalusugan mo, di ba? Alam ko yung health-wise. Hindi ko na kasi masyado marinig. Health! Sinisigawan ako. Hindi. So, kasi nga, di ba, alam din na nausap. Hindi nila alam, kayo lang nakaalam. Di ba? Hindi alam ng press, hindi ko sinasabi. Nagkaroon po ako ng Bell's palsy ngayon. Ngayon ko lang sasabihin. Matagal po, 2 weeks akong hindi nakapag-shoot. Pero praise God, ang Bell's palsy po, matagal yun. Ako 2 weeks nang binigay sa akin ni Lord para makapahinga ako siguro sa mga naglabas ang mga balita. Kaya, thank you po. Okay, di ba? At least malinaw yun. Yung dalawa naman si Sian at si Salamat Kim. naman. How's the experience Mamaya ka sa akin. working with a comedy queen? Siyempre po, Sa movie naman kasi. Sa movie kasi ngayon, di ba? Mas luka-luka sa movie, di ba? Sa TV seryoso. Kahit sa totoong buhay, luka-luka ako, Jay. Sobrang nakakatawa. Sobrang tawa lang kami ng tawa sa set. Kahit na hindi namin nararamdaman yung pagod. Kasi yung set namin, tawa lang ng tawa. Hindi namin alam kung dala sa pagod na konting kibot, tatawa na kami. Sa puyat, gano'n. So parang ang saya-saya lang. Tapos nung nagkatrabaho rin po kami ni Miss Ai, hindi naman po kami masyadong nagkaka-eksena. Oo, kasi iba yung eksena niya. Yes, palagi ako sa parent side ko, so hindi kami masyadong nagkakaharap sa camera. So dito po, nabigyan po ng chance na marami kaming eksena. Hinaras-haras ko sa mga eksena. Hindi naman. Nangarasan. Binigyan din niya ako ng chance makilala siya na mahilig pala siyang mag-jokes. Binigyan ako ng Jokes. meron ka Na ng mga minsan wali. Plural. Parating wala. Na parating hindi ko wali. Maraming... Yes. So sinibigyan ako ng pointers ni Miss Ai na paano mas maging mas nakakatawa pa. Mas nakakatawa. Yes. Direct, anong masasabi mo sa tatlo? Anong how-how? Huwag ka muna saban, namaya pa. I-direct muna para mabigyan ng chance. Huwag daw ako sabat na sabat. Silang tatlo, pagkasama sa set, ang hirap parang, kasi masyadong nag-bonding na kasi si Miss Ai siya kasi Kim. So talagang close na sila. So talagang tik-tak. So pero masaya. Konting kahit drama yung eksena, nag-iiyakan, in the middle ng iyakan, biglang tatawa. So hindi ko lang kung baliw na lang sila or baliw na kami. Pero masaya. Actually, si Miss Ai, syempre, di ba, isang karangalan na makatrabaho ang the comedy queen. Di Ada. Naman. Oo, pero kasi hindi
hindi talaga siya diva. She's not a diva na kumilos or umasta. So, parang very humble siya. Kaya parang it's humbling to see such a big star na ganyan ka-humble. Hindi nawala ka naman ay. Hindi. Si Direk May naman, Yes. bukod sa nagagandahan ako sa kanya. Alam ko na Napakabait. Hindi, napakabait. Yung ganyan na yun. Magagalit siya ganyan lang. Uy, ano ba? Sige na, ganun lang. Ganun lang. And to think din na si Direk ay puro box office hit and dinilig niya. So, it's also an honor to work with Direk May Cruz of VR. Yung dalawa yung love team. Kim, after Bright Colette, ito lang ang pinagsamahan niya siya. Opo, ngayon lang po Tagal ulit. ba? Early this year, di ba? Po? Tagal yun, Noong di ba? January. Inawan mo kasi yung tanong, JN. Sira yung mic. So, changes dito kay Sian and Sian, anong changes kay Kim now? Yung para sa akin po is, nakita niyo ako sa trailer, maraming challenges dumating dahil yung pinoportray ko po is obese na tao. So, kailangan ko talagang ma-imbibe yung pagkilos at yung pag-iisip din syempre ng isang tao na obese. And syempre yung fat suit, given na po yung fat suit po talaga mahirap talagang mag-last for more than 24 hours minsan. Oo. Hindi naman more than 24 hours. Sila mga 24 hours. Kasi ang capacity lang talaga ng fat suit is 8 hours. Tapos dapat talaga siyang matanggal. Pero syempre, yun nga po, tumatagal po tayo dito sa shooting namin. So one of the challenges po yun. Mali yata sagot mo. Ano po? Hindi, yung changes sa changes. relasyon. As a relationship po. Oo. Siyempre po, mas comfortable na po kami sa isa't isa. Okay, yun ang gusto kong malaman. Yes po. Ano to? Tatanong ako para si Kim naman. Ako, Sian, kumusta siya sa leading man, sa partner? Okay naman. Siyempre, matagal din kami nagkasama. And ngayon, siyempre, na-miss din namin yung isa't isa. Tsaka, siyempre, iba rin yung ngayon na lagi siya naka-fatsuit kapag nakikita ko. Parang taba-taba nito, huwag ka magpataba. Ayaw mo? Huwag na siya magpataba. Wow. Si Ma'am JN, yung tanong mo naman. Tapos doon ko nakita sa kanya yung yung tiyaga niya. Hindi siya nagre-reklamo talaga. As in, sobrang mainit, sobrang mahirap mag-fatsuit. Tapos yun, doon ko nakita yung parang hindi siya nagre-reklamo na, uy, tanggalin muna natin to ganyan. Siyempre, hindi na rin ako magre-reklamo. Halos isang taon ko rin hindi nakatrabaho si Kim Chiu dahil Hindi, meron kasing tanong doon sa anong gusto mong balikan? Yung mahal ka? Parang ganun, di ba? Mahal ka. Mahal mo o mahal ka? Mahal mo o mahal ka. Di ba? Alin po? Yung Ayaw mo ba? Ang tawag mo, di ba? Sino babalikan mo? Mahalin yung gusto ka, o yung mahal ka, o yung mahal mo. May kumakatok sa puso mo. Para may... Ano pong tanong? Sino ang gusto niyang balikan? Si Miss I? Or sila, di ba? Sino yung gusto balikan? Yung kumakatok muli. Yung minahal mo o mahal ka ng tao, na lalaki? Si Miss I siguro parang... Ako wala na akong babalikan. Sinaduan ko na yung nilakunitin ko, JN. Ayoko na. That's enough. Grabe naman, puot naman yung sagot mo. Chichi na lang kita. Yes. Ikaw, Kim. Ako, syempre yung mahal ka. Okay. Hirap naman yung mahal, hindi ka naman mahal. Aminin mo, gusto mo rin yun, yung mahal ka. Ay, siya na. Siya na. Ako, si JN naman kaya niya ipilit sarili na kay Jamal, no? Artista? Ano to? Diyos ko. Oh yeah, si Sian. Siguro ako siyempre babalikan ko yung mahal ko. Pero kung given the chance, hindi na ako babalik kasi siyempre meron ding reason kung ba't nandun ka na sa pwesto mo ngayon. Na mahal ka. Move on. Kaya nga may word na move on. Okay, raffle na. Kaya ako parapon. Birthday ko ngayon. Ayun yung sa portion for Ray Pumalo. Tinapos na yung pag-raffle. Hindi sila merong parapon. Na-announce ko na that Zian is raffling off 2 Techno Marine watches. Arush!
Kim Chu, nagpaparapol ng 5 Cherry Mobile phones. At nakalagay dito, Miss Ai cash. Wow! Wala akong dalang cheque. Pwede abunuhan muna ni Junardo. Okay, Tita Ethel, may question si Ray Pumaloy. May question daw si Ray. Okay, here's Ray. Alam mo yan si Ray, napakabait na. Dahil birthday ni Ai, hindi siya magtatanong. Notorious pa talaga to Hindi siya magtatanong ng controversy. Oo, let's ask na lang. Let's limit the question to the movie. Movie, ha? Thank you. About the movie. Ano ba yan? Natatanong ko pa naman kay Ai kung bakit ka masaya ngayon. Kasi napansin namin na ang tawag dito, pumayat ka, tapos iba yung aura mo, ganyan. Ano yung nakakapagpasaya sa'yo? Kasi ang dami mo na rin pinanggalingan ng mga issues. Yung totoo, sinabi ko sa sarili ko na chill na lang ako sa lahat ng buhay ko. I-enjoy ko lahat ng pinagpagulan ko. Kaya ang sarap pala makatamang peace yun. Peace. Yun. Hindi naman nagdodroga pero sabi ko lang, tamang peace. Wala ka namang isyong ganyan ay, malinis ka, Chos. Oo, malinis naman ako talaga. Tapos yung ano lang, kasi nabanggit mo na rin yung tungkol dun sa nangyari sa'yo, ano yung natutunan mo after that or during that stage na 2 months ba? 2 weeks? Alin yung Bell's palsy? Oo. Hindi, ano yun unknown yun Hindi naman natin alam kung saan galing yun. Hindi dahil sa stress yun or sa... Meron konti, pero more of init-lamig Alam mo yung init, tapos biglang papasok ka sa malamig. Actually, doktor na nagsabi nun. Akala ko pang matanda lang yun. Yung sabi ng mga matatanda, uy, bawal yung ganyan, bawal. Totoo pala yun, na bawal yung mainit at malamig. Doon nagtitrigger talaga yung Bell's palsy. So yung mga nerves mo, kumbaga, napapasin. Okay. Totoo yun. Sige, kay Kim na lang siya kay Sian, ano yung natutunan yung magandang traits ng isang Ai de las Alas? Kasi up to now, andyan pa rin siya. Tapos, ang dami niya ng, ups and downs, mga ganyan. Tapos, mga heartaches and all, pressures. Pero tingnan mo, di ba? Napaka-fresh at fresh, oo. At masaya palagi. Yes. Huwaran ng kabataang Pilipino. Ayaw tumigil, di ba? Ayaw tumigil ng Ai. Ano ba? Ayaw tumigil ng Ai, di ba? Go pa lang ng go. Yes. Ay, isa sa mga natutunan ko ay dapat maging humble. Parang, wag mong ilagay sa utak mo kung nasaan ka man, kung ano man yung narating mo, kung nasaan ka na ngayon, yung sobrang andyan ka na, pero magmamaldita ka, ano ka na, ayoko na, cut off ko na, uwi na ako. Hindi siya ganun. Parang, ilan pa ba? O sige, tapusin na natin. Hanggang doon na lang ang kaya ko. Parang ganun na, kaya pa namang, habaan ng oras. Pero, yung iba, ayoko na, uwi na ako. Parang ganun. Parang, hindi. Kasi after nun, mapag-uusapan ko, alam mo, si ganito, si ganyan. Ganon. Tapos nung kay Mama Ai, pinag-usapan siya, yung bait ni Miss Ai, no? Parang ang tagal niya ng artista, pero ganun pa rin siya. Parang gusto ko ganun din ako. Tagal niya. Hindi naman sa sinasabi. Parang sa atang dinaraan. Hindi naman sa pero sobrang gusto ko maging ganun na pag alis ko, maganda yung sinasabi sa akin ng mga tao. Pagtalikod ko, maganda ang reviews. Reviews? Ano show? Nasabi ko lang yung sinabi ni Kim, meron kami isang eksena ni Miss Ai na kakagaling lang niya sa sakit, kaka-recover pa lang niya. Tapos wala talaga siyang reklamo kasi yung bahay na pinag-shootingan namin sobrang dumi, so puro alikabok. So pinapahiga si Miss Ai sa sahig, pinapagulong-gulong siya, kung ano-ano pinapagawa si Miss Ai. Kay Miss Ai, okay lang talaga lahat. So kumbaga, si Miss Ai, go with the flow lang talaga ako, gagawin ko to dahil gusto ko to. Yun yung mga natutunan ko sa kanya. Mamay, alam mo na ha. Thank you, salamat. Thank you pa. Thank you, Ray. Tita Ethel. In fairness, Miss Ai talaga naman, when it comes to professionalism, na I've worked with her sa mga teleserye, ibibigay niya ng bongga. Sana, and she expects her co-workers to do the same. Iya po. Ito ngayon si Archie. Magandang hapon po. Ang tanong ko ay para kay Kim Chu at saka kay Sian Lim, ano? Kim Chu. Sayan? Kim, sa estado ngayon, nasaan si Kim si Sian sa puso mo? Past tense, present tense, o future tense? Napakatalinong katanungan, Mr. English teacher.
future. Siyempre, wala siya sa past tense. Nandun siya sa pelikulang past, pero wala siya sa past. Nasa present or future. Wow! Gano'ng kaliwanag yung future tense? Gaano kaliwanag? Kasing liwanag po ng pagtatanong din sa amin. Hindi, gaano kaliwanag yung future tense. Siyempre, ako kasi hindi ako yung tipo ng taong iniisip ko na yung future ko. Kasi baka, siyempre pag nag-expect ka na, uy, parang kunyari nanalo kang loto, uy, alam ko mananalo ako sa future ng loto. Pero hindi naman ako nanalo. Parang nakakalungkot na i-expect ko yung dapat na mangyari sa future. Ang Diyos ang may alam nun. So ako masaya ako sa kung ano yung nangyayari sa akin sa present. And yun yung ino-nourish ko. Sabi lang, nourish. Spell. Nurture and nourish. Gatas. Yun yung i-treasure ko. Oh, tatlo na yun. Diba? Nurture, nourish, yun yung torture. Basta. Torture. Yun yung kung papahalagahan ko po sa buhay ko. Kung ano po yung meron sa present ko, masaya po ako doon. Okay, siya. Dapat tayo mo yun. Ano ka bang tanong, Archie? Sa estado ngayon, nasaan si Kim Chiu sa puso mo? Sa past tense, present tense, o future tense? Definitely wala naman po siya sa past. So, syempre po, of course, nasa present at syempre nasa future din po. Yes. Gano'ng kaliwanag yung future tense? Actually, hindi ko po masyado maintindihan yung gano'ng kaliwanag yung future. Nalim-nalima naman kasi itong si Archie magamit lang yung Archie, tense. paano po yung Okay. gano'ng kaliwanag? Oo. In fairness, malinaw naman talaga. Gano'ng kaliwanag daw yung future? Yes, syempre malinaw na malinaw. Nakikita ko po sa future si Kim sa upcoming years. Yes. Many more years to come. Parang si Jay Gonzaga, nasaan siya sa puso mo? Ay, Diyos ko, Lord. Future, o... Si Jay po ay nakatrabaho ko sa Jezebel at saka super friend po kami nun. Yung CF na tawagan po namin, meaning is clingy friend. So yung clingy means tatawagan, nasan ka, nandyan ka. Pero syempre po ngayon may boyfriend na ako, so hindi na masyadong gano'n. Hindi masyadong clingy. Kasi, medyo siya, I don't know. So, hindi mo ba, hindi mo gano'n. Ayan. So, gano'n po. Sorry, stop. Thank you, Archie. Okay. Huwag din mo lang tayo magbanggit ng mga taong wala naman sa akin. Lord? May tanong ako kay Direct May na whose two last movies were most blockbusters. Recent. At saka best describes pa yung buhay niya. Yung una, He's the One, na dapat ang maging title sana, He's the One. And then Bride for Rent, na which really turned out to be Just for Rent. One of the highest grossing movies. And now, both are highly Yes. Ngayon, gusto kong i-anong sa'yo, anong masasabi mo dito sa pelikula mo ito compared to the last two? Compared to the last two, mas mahirap siya actually. Dahil meron kang element ng time travel. Hindi siya basta love story. So parang meron siyang dagdag na element nun. Kaya mas mahirap siya, mas complicated ikwento. So mas challenging talaga. Kumbaga kung sa love story, kung love story lang, hindi ko sinasabing madali kasi mahirap naman talaga gumawa ng mga pelikula na rom-com. Mahirap pa rin. Pero mas may dagdag na challenge because of that element. So, yun po. Pero, ang laking factor that you have a strong love story. Kaya hindi naman tungkol lang ito dun sa pag time travel na yan. Can you describe to us, mas very short lang, si Daniel Matsunaga? Mabait po siya. How did he How did he come come in? in? Kasi po, syempre, sa love story na to, kailangan, sa totoo, kaya rin naman ginawang mataba si Zian dito sa kwento. Kasi kung as himself siya,
bakit naman hindi mai-in love yung character ni Kim dun sa kaibigan niya? Ayan naman, parang walang problema. So, kailangan lagyan ng extra challenge. So, yung extra challenge ay yung extra. Yun. So, naging healthy siya. Kaya kailangan ng gano'n. Tapos, syempre, para yung love story ma-challenge, meron kang third party. Pero syempre, di ba, it's still a Kim and Zian. Sila naman ang love team dito. Kumbaga, we just added somebody to challenge it para magpursige ang kaibigan na hindi kumikilos. Challenge. Did you audition direct? Did you audition for the role or handpicked si Daniel Matsuda? We had auditions as well. Tapos at the same, pero si Dan, hindi siya nag-audition kasi nandun siya sa bahay ni Kuya at the time. So, kumbaga parang nag-audition, we needed somebody na syempre, pag pumayat na yung character ni Zian Lim, makakalaban naman. Kasi kung syempre hindi basta-basta pwedeng itapat lang dito kay Zian. Syempre, pag pumayat na, wala. Hindi kasi wala nang challenge if kunwari pumayat na yung character ni Zian, tapos tatapatan mo ng, okay lang. Parang walang challenge. Kailangan maging equally good looking. Ganyan, oo. So, kailangan yung makakatapat. Hindi pwedeng, kaya rin kailangan namin humanap ng yung makakatapat sa kanya. So, yun. Kaya, kumbaga parang, dinagay namin siya doon. Okay. But it's still a Kim and Zian. Of course. Paulit-ulit. Thanks to me, Tita Ethel. Jay, before I Tita, saan ka pumunta? Before I give the microphone to Dominic magtatanong muna ng profound question. Ang isang profound, right? Sino po? Si Pablo Tarino. Why not? His meaning is profound. Ayan, Tito Pablo. Tapos after Tito Pablo, si Ruel. Si RK. Yeah, Aki Direct. Yung karanasan mo dun sa dalawang box office pictures mo, sa nakita mong success ng dalawang films na yun, anong nakikita mong profile ng movie audiences na sa palagay mo dapat mo rin gawin mo rin nagkaroon ka ng idea on how to make the next film successful based on anong nakikita nyo ng profile ngayon ng movie audiences? Are they movie star conscious or story conscious or sa palagay mo? Both. I think they are, pero mas importante ang storya. Hindi. Sorry I'll take that back. Important pareho for it to become a box office hit. Kasi hindi na lang assurance that you put big stars in a film para maging box office hit. Pag maganda rin ang kwento, syempre kailangan mo ng crowd drawer. I mean, based on what I've seen so far, parang we've had really magagandang kwento pero wala yung, siguro if you put in big star there, mas siguro makaka-attract ng audience. So both are essential for a box office hit. Yun ang important elements nun. Question ko lagi, Miss Kim and Miss Mr. Ciel. Sa karanasan niyo so far, how easily do you forget the past and move on to the future? Was it difficult doing that sa karanasan niyo? Forgetting the past and moving on. Ako po, not easy, pero hindi ko po pinapakita sa tao. Ang ginagawa ko lang po, just pray and try to move on because life is so short and just be happy with my life. Thank you. Miss Kim. Ako naman, tungkol sa past and moving on sa future, siguro, nabubuhay po ako sa katagang everything happens for a reason. Parang hindi nangyari. Reputation. Yes. Yun talaga
kaya yung saying ko, parang hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung walang dahilan. May dahilan ng Diyos. May dahilan si God kung bakit pinagdaanan mo ito para i-prepare ka niya para sa mangyayari sa future. Yun lang. Okay, Mr. Yes, yung mahirap talaga mag-move on from the past. Pero yun nga pag nagdusa ka na, yung pag naranasan mo na yun, it feels so much better na harapin yung future. Kumbaga nire-ready ka lang niya para pag nakaharap na kung ano yung dapat para sa'yo, talagang masaya ka na, tsak na ma-overwhelm ka na lang. Ma-appreciate mo na ang lungkot-lungkot ko noon ay ang sarap palang maging masaya. Yes, at mahalin mo ang sarili mo. Wow! Yeah, thank you.